So ayan guys, magandang gabi. Ang lupit, kakauwi lang natin. Pero nag-out na tayo guys kaninang mga 20, ganun. Actually 8 to 5 lang tayo. May nakita na naman akong sakit sa ulo. Yung equipment namin, yung pintuan, sira. Kahapon ko pa napansin yun. Wala namang ibang gagawa nun kundi ako lang. Dinala ko ngayon yung gamit ko. So ngayon kakauwi ko lang kasi tinapos ko muna yung pintuan ng equipment, yung chiller. Bagsak na eh. So ayan, tara guys, uuwi na tayo. Ay, araw ng Huwebes. Siyempre, pag sobrang love mo yung work mo, dapat kailangan mo dapat na makapasa sa mag-audit, mag-inspect ng store. Kailangan ko yun. Kailangan namin yun. Ayan guys, so gabi na naman tayo umuwi. Kasi may inaantay kaming mag-audit ng store. Kung malinis, kung maayos ba sa food safety, temperature, yan. Kaya inayos ko muna. Hindi ko magawa kanina kasi baka dumating nga sila. Surprise visit kasi yun eh. Mahirap na eh. Nakabukas yung pinto ng chiller. Oh my god. Baka hindi ma-reach niya yung temp ng chiller. Kaya sabi ko, ano na lang, bago ako umuwi. Pero actually guys, out na ako nun. Ganun ko kalab yung work. Oh my god. Sorry, I'll never tell you what alam mo, singer tayo. Kahapon pala guys, napansin ko nasa loob ako na store. Yung papuntang Tanza. Kunting kwento ko lang sa inyo. Nagtataka ako sa store. Walang customer. Nakita ko, traffic papuntang Tanza. Mismo sa harap ng ng Robertson. Nakita ko may nagbi-blink ng ng pulis. Ilaw ng pulis. Pero hindi siya nakawangwang. Trap. Maya lumabas ako, pagtingin ko wala na pala. Yung pala may na-aksidente. Tinatakpan na ng buhangin ng ibang tao yung dugo. Tapos hindi lang dugo guys, Diyos ko po, hindi lang dugo, parang parang yung yung utak natin, utak ng tao. Grabe. Tapos makita ko yung guard ng Robertson, si John Stanislao, shout out sa iyo. Nakipagmarites ko. Minarites ko muna. Siya yung head chief ng oh my god, head chief ng security dyan sa Robertson. Dalawa pala sila.
Go, 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 go lang po. Okay. Yun na nga guys, balik tayo sa kwentuhan natin. Pero actually guys, yung ano daw, yung maintenance din ng Robertson, nabangga rin yun. Siya yung ginawang witness. Patawid sana dapat ng Robertson yun. May yung pagsalubong, nakasalubong yung ano, yung tawag nito, yung truck malaki. Miller, may parang may ano ata, may kargang buhangin. Pati nagulungan daw yung ano, yung ulo, pati yung ano, yung motor. Pit-pit daw yung motor pati yung ulo ng ano, tao. Kasama yung helmet. Hindi nga daw matanggal yung helmet Grabe. Diyos ko po. Pasintabi po sa kumakain dyan. Sorry. Hintukan lang po. Kaya yun pala yung nangyari kahapon. So ayan guys, ang traffic na dito sa ano, EPSA. 7:21 na guys, araw ng Huwebes. Itong kaganapan dito ngayon kasi labasan ng mga taga-EPSA. Oo nga, nandun yung ano yung parada na pinarada nila mga motor doon, no? Doon din lalabas din. Show Boulevard, ayan o, tulad yan o, lalabas, tapos may nakaparada pa yung mga pipick up ng pasahero. Ayan dito sa traffic. Ben. So ayan guys, maraming salamat po sa mga nanonood ng aking videos. Pasensya na po kayo kung yung content natin is always hindi pa kami nakapag-pasyal ng ni Inday, aking Inday. Kanan yan dito. Diyos Lord, Diyos mio. Bilis! Bagal. Ay ala ito pa EPSA na naman. Jesus Ginoo. Pagsiksikan ba dyan, grabe.
Grabe mga tricycles. So ito yan, siya nga pala guys, abangan nyo, papunta kami, mag-rides kami ng papuntang Baguio. Abangan nyo po ang aming videos, malapit na. Dalawang ano lang po kami guys, dalawang motor lang po kami. Try naman natin papuntang Baguio. Nakapunta na kami ng Pangasinan. Ngayon naman try namin papuntang Baguio. May kasama kami. Yung papunta kami Pangasinan, wala kaming kasama, kami lang ni Inday. Almost 6 hours. Siguro 3 tigil kami o 2. Ibig sabihin, kayang-kaya pa rin papuntang Bicol, kayang-kaya pa rin papuntang Mindanao. Kaso nga lang hindi kaya hindi kaya ng budget. Langanin na yung pag-order ko ng pag-order ko sa online ng boots ba para sa pang rides. Talanganin na ako baka di na umabot. Grabe naman. Ito hirap dito. Intersection na to, wala talagang nag-monitor dito. Hanggat wala pang mga aksidente dito, di pa nila na pinapalagyan ng traffic enforcer. Sana hindi umulan pagbiyahe namin. Although may naman kami, may dalang kapote, pero mas maganda pa rin yung walang ulan. Kasi nung time na pumunta kami ng Pangasinan, wala talagang ulan Sarap bumiyahe. Alam nyo guys, ang sarap ang ganda, ang sarap mag-upload ka ng upload ng video pag maganda yung action cam mo, yung camera mo. Natotoo lang, ngayon ko lang na-realize. Dati kasi yung action cam ko yung Akaso Brave 4 Pro. Ganda naman siya, kaso nga lang hindi ganung maganda.
Kahit naka 4K tayo dun. Na-testing ko isang beses 4K resolution. Ito kahit 1080p lang, okay pa rin eh. Pero lagi, ang gamit ko ngayon lagi is 2.7K resolution, 30 FPS. Ayan, kahit gabi na yan guys, nakikita pa rin na ito yung ano, yung langit, kalangitan, kita pa rin yan. Ganun siya katindi. Pina-improve yung ano, low light. Di ko pa nga nalagay sa ano to, sa night mode. Saka ito pa, yung nabili pa natin na external mic. Ang lupit. Ang brand niya guys is ano, Racing Boy. Rekta mismo, nakarekta na siya sa ano. Ganda, wala siyang ano, wala siyang ingay eh. Naka noise reduction siya eh, wind reduction. Ang lupit. Ito kahit naka ano tayo, kahit na-testing ko na rin ito, kahit 100 kph na ako, wala siyang ingay. Kaya magandang kwentuhan to, di ba? Tapos bumili na rin ako guys ng ano, na wireless mic. Hindi naman siya gaganda tulad ng DJI. Sobrang mahal pa ng DJI. Hindi ko pa kayang bumili noon. Hindi pwedeng sabay-sabay. Bumili muna ako ng ano, mumurahin lang naman. Yung TNW guys, na brand, TNW na wireless mic, magaan lang din siya eh. Na-testing ko, ganda rin. Dalawang ano siya, dalawang wireless mic, tapos isang receiver. Ano siya guys, type C, kasi naka type C naman yung ano eh, DJI. Yung action cam naka type C, at saka yung cellphone ko naka type C rin eh. Ayun yung pinili ko. Ang kaso nga lang, wala nang available na ano, 12 inches. Kaya nabili ko isang metro yung wire niya. Kaya mahaba siya eh. Nilukot ko na lang dito sa loob ng ano, ng chin mount sa loob. Hindi pa naman tong ano, hindi pa naman ito ang gagamitin natin na helmet. Siyempre magandang helmet. Yung ginagamit kong helmet is ano, LS2 na white. Actually bigay lang yun ng aking pinsan. Eh ngayon nasa Dubai. Yan. Shout out sa iyo, Jomar Listanco. Ingat ka dyan sa Dubai. Binigay niya sa akin guys yung ano, yung LS2 na helmet, kulay puti. Tapos yung Alpine na jacket. Tapos Duhan na pants. Tapos ano rin na Speedo na riding boots. Grabe, binigay lang sa akin yun. Mahal din yun. Aabot din ng ano yun guys, 50, mga ganun. Malaking pasasalamat ko rin na pinsan ko yun. Kailangan ko talaga yung mga pang rides.
Tumagal din sa akin yung boots na yun, kaso nga lang na ano na, nasira na, marupok na yun. Guys, malapit na tayo. Overtake na tayo. Yes. Ay, ang laki. Nararamdaman ko guys, ang lakas talaga ng hangin. Kaya pag dito ako nag-base sa internal mic ng action cam natin, ay grabe, maingay. Lahat ng ingay sakop nito. Grabe. Ultimo yung ano ko, yung brake pad, naririnig niya pa eh. Ang lupit ng sensor nito. Isa nga pala guys, laging ginagamit ko 1080p or 2.7K resolution. Kasi sa totoo lang wala akong pang edit eh. Sa cellphone ko nag-e-edit tayo eh. Hanggang 2K lang kaya ng ano eh. Yung cellphone ko 1080 at saka 2K. Actually pwede naman 4K, kaso nga lang pag nag 4K na sa cellphone ko, doon ako mag-edit sa CapCut, ay bali magko-compress pa siya eh. Ang tagal, grabe. Abutin ka ng siyam-siyam, lalo na pag mahaba yung video mo. Eh hindi ko na sineset sa ano eh, sa time loop, yung loop ba na pwedeng 3 minutes, 5 minutes. Tapos siya natitigil. Ang ginawa ko continue recording. Try natin guys doon, pagliko natin, try ko yung night mode. Anong magiging resulta ng video natin. Ayan, dito na tayo. Alright. Ayan natin dito.
Papuntahin muna natin. Okay, so ayan guys, naka-sinet ko na sa super night mode. Try natin kung anong maganda. Okay. Dami kong guys, papalitan sa motor. Papalit pa ako ng brake pad, monoshock dito sa likod. Dapat kinulang na ako sa budget. Kaya yung igagas ko, gagamitin ko muna sa card. I-full tank natin. Gaano pa ako, mag-change oil pa tayo. Kailangan dapat ng condition yung motor natin. Malayo yung pupuntahan natin Walang hiya to. Double check natin yung natin, mga kadena, clutch lining pa nga dapat wala nang budget. Grabe, nagkataon na may rin yung bunso ko kasi may tour din sila sa school, kasi tourism siya pupunta rin sila ng Baguio. My God, malaki rin ang bayaran, 6,200. Ang bihira. Kaya maghahanap kami ng transient na lang dun sa transient house sa Baguio, yung mura lang. Mga lang kami siguro doon, 2 to 3 days. Kailangan na namin sulitin yung mamamasyal. This is the first time pupunta kami ng Baguio ng mga rides. God, sana Lord gabayan niyo po kami. Okay, nandito na tayo. Alam nyo guys, may sinalihan ako dito Riders Club Hindi ako nakakasama sa kanila kasi lagi ako may pasok. May mga charity din sila. Yung ibang kakilala ko rito umalis na sa kanila nag-leave na Ako na lang hindi nagli-leave sa GC. Wala sayang yung ko, yung best ko.
Ayan guys, dito na tayo sa bahay oh. 7:48. Thank you for watching. Don't forget to share, like, subscribe to my YouTube channel. That's all. God bless po.